Makakausap po natin si Contradaya Chair Danilo Araw, Professor Danilo Araw, kaugnay po mga kabumbos sa ilan pang mga development. Malapit na po magsimula ang election period. By January 12, magsisimula na po ito mga kabombo at ilan pang mga warnings or shall we say, babala. Yun pong una pong inilabas ng Commission on Elections. Anyway, pabatiin mo muna natin. Magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines, Professor. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Jai. Prof. Yeah. Magandang umaga po at salamat po sa imbitasyong ito. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. We are a nationwide, worldwide live, Professor. Ilang araw, 5 araw na lamang bago po magsimula ang election period, Professor. Kamusta po yung observation po ninyo doon sa mga preparasyon ng Commission on Elections muna? And then, pangalawa, yun pong mga naitatala na pong violence, kung saan yun pong ilan sa mga victim po dito ay mga kumakandidato na, no? I do not know kung may relation po ito doon sa papalapit na pong halalan, pero so far, ano pong mga observations po natin dito, Prof? Siyempre po, kapansin-pansin yung premature campaigning at ang tanong sa COMELEC, ano po ba yung ginagawa nila tungkol dito? Hindi po sapat yung sasabihin nila na wala pa silang jurisdiction or wala pa silang magagawa dahil sa batas, there's no such thing as premature campaigning talaga, pero yun naman talaga yung realidad eh. Bakit hindi nagpapatawag halimbawa ng public hearing hinggil sa isyong ito para ma-identify talaga at matanong ng direkta ng COMELEC bakit nila ginagawa itong iba't ibang forma ng premature campaigning. Tapos kahit yung vote buying ay nangyayari na rin po, may mga nagpaparaffle, may mga namimigay ng ayuda, pero malinaw na sila ay may plano dahil sila ay nag-file ng kanilang certificates of candidacy. Tapos sa bahagi ng COMELEC, dapat din nating pansinin yung kanilang mga aktibidad hinggil sa source code review Oo. kasi nga hindi pa rin bago hindi pa rin genuine at transparent yung source code review. Marami pang issue na pwedeng pag-usapan pero magandang tutukan din yung binanggit nyo kanina tungkol sa election-related violence. Hindi lang po mga kandidato yung nahaharas o may kaso na nga ng pagpatay. At ang pagpatay na ito would involve certain staff connected to the COMELEC. Bakit hindi masyadong na-update yung publiko hinggil sa mga ganitong klasing insidente? Kasi nakakaalarma po ito at tama ka sa paparating na campaign period for senatorial and party list groups. Baka mamaya mas dumami pa. At ayaw naman nating mangyari na yung election-related violence ay mas tataas pa yung bilang. Mhm, mhm. Ang isa po sa mga concern dito, Prof, habang binabantayan ho natin yung mga outside na nangyayari like election-related violence, itong pagbili ho ng boto, vote buying, premature campaigning, kung ano yung take ho ng COMELEC diyan. Meron din po tayong babantayan sa side ng Commission on Elections. Ito, sabi nga ninyo, yung source code review and then yung pagpalya ng ilang mga vote counting machine, no? And then lately, yun pong mga issue na ikinukonekta sa Commission on Elections. So, somehow, paano ho natin hahatiin yung ating attention sa una, yung pagbantay outside the COMELEC, and then pangalawa, dun sa mismong Commission on Elections mismo? Okay, magandang tanong po yan. Bilang organisasyon, ang Kontradaya ay mas nakatutok talaga sa iba't ibang forma ng pandaraya, kaya Mhm. medyo malawak yung konseptong ito. Hindi lang ito naayon sa pandaraya na hindi pinahihintulutan ng batas. Kasi halimbawa, disinformation. Mhm. Wala namang batas tungkol sa disinformation, pero alam naman natin na ito ay forma ng pandaraya. At delikado yung ilang forma ng disinformasyon gaya ng red tagging na pwedeng ikamatay ng kung sino mang nire-red tag ng ilang individual o ilang grupo, including the state, including yung NTF-ELCAC, yung militar, yung pulisya, or even the government media would end up red tagging. So kailangang tutukan yan. Pero tama ka, kahit yung automated election system natin, prone sa iba't ibang forma ng pandaraya dahil na rin sa lack of transparency.
This would explain kung bakit sa ibang bansa ayaw nila ng automated election. Kahit sa Mhm. bansang Japan halimbawa, manual pa rin sila sa kanilang election kasi nga sa kanila they want to protect the sanctity of the ballot at ayaw nilang umasa sa makina. Tayo, kailangan talagang tutukan itong teknolohiyang ito na hindi transparent, simpleng software lang, ayaw pa nilang gawing open source. Mhm. Gusto nila proprietary software pa rin. So, alam mo, malawak yan at buti na lang may mga volunteer na kami, unti-unting dumarami pa lang. Salamat sa atensyon na binibigay ng media, dumarami yung lawak ng aming mensahe at marami nang nagbibigay ng kanilang pahayag or private man o hindi na mag-volunteer sa Kontradaya. Kasi nga marami kaming kailangan gawin at siguro sa pamamagitan ng inyong programa, i-announce ko na rin na ilalabas na namin yung aming pag-aaral tungkol sa party list groups, 156 na party list groups na tumatakbo ngayon. Ipo-profile na po na ilalabas na namin yung profile, yung produkto ng aming research Mhm. bilang gabay kung sino ba yung karapat-dapat sa boto ng mga ng mga tao. Mhm. Kung Mhm. sino-sino ba yung karapat-dapat na iboto. Okay. Oo. Bubujay, with your questions? Ah, yes, Ma'am Genesis. Professor, sabi ng Commission on Elections, hindi nito pipigilan ang pag-roll out ng mga social service habang campaign period. Isa sa mga pinaka-controversial dito ay yung AKAP. Ano po yung take nyo dito, Professor? Okay, sa isang banda na napanood ko yung pahayag ng DSWD Secretary, si Secretary Gatchalian, at tama naman na hindi isama sa mga opisyal na aktibidad ng pagbibigay ng mga ayuda yung mga politiko. Kasi hindi dapat ma-hijack o magamit ito bilang tuntungan ng propaganda. Kaya lang, ang problema lang dito, meron at merong paraan yung mga politiko para mag-engage sa tinatawag nating credit grabbing, simpleng paglalagay ng mga tarpaulin sa mga venue na malapit sa pagbibigay ng mga ayuda, nagbibigay na ng subtle na mensahe na sila yung dapat na iboto at sasabihin nila na sila ang may kinalaman sa ayudang ito. Kaya itong mismong programa na tinatawag na AKAP ay hindi talaga yumayakap sa fundamental na intensyon ng ayuda. Don't get me wrong ha, maganda naman ang pagbibigay ng ayuda, pero dapat ito ay short-term measure lang. Ang mas dapat nating tinututukan, paano patataasin ang sweldo ng mga manggagawa, paano natin pabababain yung mga presyo, paano natin mabibigyan ng lupa at iba pang component programs ng genuine agrarian reform, yung mga magsasaka, ano ba yung ancestral domain na dapat na ibibigay sa mga katutubo na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutupad sa pangkalahatan. So ito yung mga bagay na talagang makakatulong para hindi lang para sa ikabubuhay na sweldo, kundi pati na rin sa dignidad. Hindi kasi natin dapat ipopromote yung culture of mendicancy o yung kultura na para kang namamalimos sa mga nasa kapangyarihan para maambunan ka ng kaunting pera. Nakakainsulto yon sa dignidad, lalo na po sa mga mahihirap at parang natatanggalan natin sila ng kapangyarihan na magkaroon ng mas nakabubuhay na sahod. Yun yung dapat nating tinututukan ngayon. Kaya itong klase ng ayuda would tend to institutionalize certain things that are unacceptable. Okay. Sige. Prof, maraming salamat from time to time. Muli ko kaming uugnay Opo. po sa inyo para sa mga dagdag pang development. Lalo't nalalapit na nga po itong election period, pagsisimula ko nito, January 12. Ingat po kayo, Prof. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Kontradayang pagbati. Ang convener ng Kontradaya si Professor Danilo Araw, mga kabombo. Kaugnay po sa iba't ibang mga usapin, isa ho dyan yung nalalapit na pong pagsisimula ng election period by January 12. Sa araw na po yan ng linggo.